Ako si Michael Grande from Balanga City, Bataan. Owner ng Grandes Integrated Farm and graduate ng YIPOA or Youth Internship Program on Organic Agriculture Batch 1. Para sa akin yung pagiging organic farming or bilang kabataan na pumapasok sa organic farming, unang-una yung napakaraming benepisyo katulad na lang nung pansarili, yung makakuha ka or makapag-harvest ka ng pagkain mo sa araw-araw sa organikong pamamaraan ng pagtatanim. Kumbaga yung safety and healthy na kakainin mo sa pang-araw-araw is isa sa mga maganda or benepisyo ng pagiging organic farming. And then yung the rest is makapagbigay ka or makapag-produce ka para sa merkado ng organikong produkto. Katulad na lang ng mga organic chicken, mga organic na mga gulay, vegetable. Isa yun sa mga kagandahan ng pagiging organic farming. Para sa mga kapwa ko kabataan na gustong pasukin din yung pagiging organic farming, we're not just engaging on agriculture. Kumbaga, mas maganda na gawin natin to sa organikong pamamaraan. Kumbaga, makapagserbisyo tayo sa mga kapwa natin ng safety and healthy na products. Kasi at the same time, ang kagandahan kasi ng pagiging organic farming is less in inputs yung ipoprovide mo, hindi siya malaking gastos. And then, mas malaki yung kita. Kumbaga, lesser yung farm inputs, higher yung profit na pwede mo siyang ma-produce. Ang kaibahan lang kasi natin dun sa mga synthetic farming is, yun lang, siguro meron tayong mga differences or pagkakaiba. Katulad na lang nung sa organic farming kasi medyo matrabaho kumpara mo doon sa synthetic farming. Kumbaga, yun yung tingin ko sa isang difference. Pero mas masarap pa rin yakapin yung organic farming kasi parang bumabalik tayo doon sa nakaraan. Kung paano ginagawa yung farming ng mga ninuno natin, ng mga grandfather natin, mga lolo-lola natin. Ayun, sa mga kapwa ko farmers na nagsisimula pa lang or beginners sa pagsasaka, siguro wag kayong magsawa kung dadating sa time na magkakaroon kayo ng losses kasi kasama sa mundo ng farming yan, yung malulugi. Pero ang pinakamahalaga is yung hindi ka titigil. Nagpapasalamat ako sa Agricultural Training Institute sa ETI Central Luzon dun sa binigay or sa nag-grant na tulong under ng YIPOA program. Malaking tulong to kasi nakapagsimula ako ng farming business or ng ng pagsasaka. Yun, nagpapasalamat din ako dun sa mga libreng trainings na nakukuha natin ng mga magsasaka na binibigay ng gobyerno din. At the same time sa mga taong sumusuporta at naniniwala dun sa kakayahan ko. Muli po ako si Michael Grande, mananatiling inspirasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Ating kilalanin ang Digital Farmers Program.
Sa nagbabagong panahon at dumaraming pagsubok sa larangan ng pag-agrikultura, paano pa nga ba maiaangat ng ating mga butihing magsasaka at mangingisda ang antas ng kanilang pamumuhay at kabuhayan? Kulangan sa kaalamang pang-teknolohiya, ito ang isa sa malaking pagsubok na kinaharap ng mga magsasaka at mangingisda upang makasabay sa mga pagbabago at pangangailangang dulot ng modernisasyon. Kaya naman, pinangunahan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DAATI at Smart Communications Incorporated ang isang programang sasagot sa pangangailangang ito at gagaway sa mga Pilipinong magsasaka at mangingisda tungo sa kaunlaran. Ito ang Digital Farmers Program o DFP. Ang DFP ay isang proyekto na naglalayong bigyan ng ating mga magsasaka at mangingisda ng kaalaman sa teknolohiya na maaaring makatulong sa kanilang pagsasaka at pangingisda. Hangarin ng programa na mabigyan sila ng kasanayan sa paggamit ng iba't ibang mobile apps at IoT devices na maaaring magpagaan at magpabilis ng kanilang mga gawain at makatulong pataasin ang kalidad ng kanilang mga produkto. Bahagi rin ng DFP na maging katuwang ang mga kabataan sa pagbibigay ng kaalamang pang-digital sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito ay ang pagtuturo rin ng mga magsasaka at mangingisda ng kanilang kaalamang pang-agrikultura sa bagong henerasyon. Layunin ng programang ito na mapakinabangan ng bawat Pilipino magsasaka at mangingisda ang ginhawang hatid ng digital farming tungo sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at hikayati ng bawat kabataan na gamitin ang teknolohiya sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng agrikultura. Ito ang tulay sa pag-asenso ng ating mga magsasaka at mangingisda sa makabagong panahon. Ito ang pag-asang hatid ng digital farm. This is the Agricultural Training Institute. We are the training Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries.
Magandang buhay, masaganang ani. Ito muli ang programang sinubaybayan ng ating mga 80 cents na nagdaang taon. Ito ang iAgri TV Connect Season 4. Ang araw po natin ngayon ay Huwebes, ika-26 ng Marso, taong kasalukuyan. Kayo muli ay nakasubaybay sa programang Hatiday Kaalaman. Kasama ang inyong lingkod, ako si Russell. At ako naman si Aliyah. At ito ang programang iAgri TV Connect Season 4. Connect sa impormasyon. Connect sa extension. Sa pagsimula ng ating programa, amin munang binabati ang mga makikisig na kalalakihan at magigiting na kababaihang bumubuo sa ETI Central Luzon. Siyempre, amin ding binabati ang aming leader at nangungunang individual mula sa sentro. Sa pangunguna ng ating OIC Center Director, Dr. Emmanuel L. Orogo. Ang ating OIC Assistant Center Director, Ms. Reynalyn C. Gulen, Senior Agriculturist. Ang ating mga section chiefs and unit heads, umpisahan natin sa Information Services section. Sa pangunguna ni Ms. Yula D. A. Lanyada, Information Officer 3. Career Development and Management section sa pangunguna ni Ms. Elsa F. Victoria, Training Specialist 3. Partnership and Accreditation section, Mr. Jason B. Nedua, Training Specialist 2. Planning, Monitoring and Evaluation Unit, Mr. Marciano C. Santos, Planning Officer 2. At mula sa Admin and Finance Units, Ms. Fria Joy B. Soriano, Dormitory Manager 2. At lahat po ng bumubuo sa ETI family, mga partners and stakeholders, magandang hapon po sa inyong lahat. So yun, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Kumusta ka naman, partner? Medyo nagagalak kasi ito ay panibagong season ng iAgri TV Connect. Oo, ayan nga. Pang-apat na season na pala Yes. talaga to ng iAgri TV Connect. At baka po nagtataka yung mga tagapakinig natin Sa mga bagong mukha. Sa mga bagong mukha po. Ako po ay bago dito sa ATI RTC3. Ako po si Russell at kasama ko po ngayon ay intern from DevCom, si LSU. Yes, I am Aliyah Marie. So, kumusta naman ang pagiging intern? Okay naman, ito, masaya. Masaya ako naging parte ng programang ito. Siyempre, layunin nga ng programang ito, ng iAgri TV Connect na, alam mo yon, magbigay ng impormasyon sa mga magsasaka, tsaka sa mga mangingisda. Sa Yes. buong agricultural sector, Tama sorry. yan. Siyempre, lalo na sa mga pa-trainings natin. So, Manatili kayo na nakasubaybay sa programa namin na yes. ito. And please check out our Facebook page kasi nandun lahat ng mga pa-trainings na mangyayari within this week or sa other week pa na mangyayari. So yun, syempre bago natin simulan ito, upang simulan ang unang episode ng iAgri TV Connect, atin munang panoorin ang inihandang mensahe mula sa ating OIC Center Director na si Dr. Emmanuel L. Orogo. Ayan. Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Muli nating binubuksan ang panibagong season ng iAgri TV Connect, mga ka-ATI Zens. Isang mainit na pagbabalik sa ating mga dating ng tagapanood at isang masayang pagtanggap sa mga bago nating makakasama. Makakasama po kayo na sa bagong season na ito, mas magiging makabuluhan at mas kapupulutan ng mahalagang impormasyon ang bawat episode ng iAgri TV Connect. Inaanyayahan namin ang lahat ng ating mga tagapakinig at manonood na makiisa sa ating programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong mga komento at katanungan sa comment section. Asahan ninyo na ang programang ito ay magsisilbing tulay sa pagpapalaganap ng mga bagong teknolohiya at kaalaman na makatulong sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Muli, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa panibagong yugto ng iAgri TV Connect. Huwag po ninyong kalimutang subaybayan ang mga susunod pang episodes ng ating programa. Maraming salamat. At ayun po, napanood nyo ang warm greetings from our OIC Director, Dr. Eman. At napakinggan nyo naman po kung paano niya sinabi na abangan nyo ang mga next na episode ng iAgri TV Connect. Yes. At sinabi niya na mag-comment kayo, mag-message kayo sa amin kung ano ba yung dapat namin gawin or ano yung mga questions nyo pa sa mga magiging features segment Tama. ng Ayan. iAgri TV Connect. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang iAgri TV Connect Season 4.
Connect News ngayong araw, sa ulo ng mga balita. Fab Lab inulunsad sa PSAU para sa inobasyon at negosyo. 21 contract of service personnel mula sa Department of Agriculture Central Luzon nagsipagtapos sa pilot batch ng Expanded Basic Agriculture Extension Course or IBAEC. Technical personnel mula sa ATI Central Luzon nagsilbing tagapagsanay at tagapayo sa mga aktibidad mula sa mga provincial at municipal agricultural offices ng rehiyon. ATI Management Committee meeting para sa taong 2026 isinagawa sa Central Luzon. 25 magninyog mula sa Zambales nagsipagtapos sa dairy goat production. Pagpupulong para sa pagpapalakas ng DA Reach, dinuluhan ng ATI Central Luzon. 5 on-the-job trainees mula sa CLSU Agricultural Extension nagsipagtapos sa kanilang 240 hours ng internship. First quarter coordination meeting ng RISC Central Luzon, dinaluhan ng mga officers mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Ocular inspection at field validation ng RO Valerio Farm isinagawa ng PAF-ESP Council para sa kanilang aplikasyon. Programang pag-agrikultura ng ATI Central Luzon, binigang diin sa programang talakayan ngayon ng CLTV 36. Para sa detalye ng mga balita, dumalo ang ATI Central Luzon sa paglulunsad ng Fabrication Laboratory o Fab Lab sa Pampanga State Agricultural University. Layunin nitong palakasin ang inobasyon, teknolohiya at entrepreneurship. Nilibot din ang FITS Kiosk na magpapadala ng access sa impormasyon at serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa pagbisitang ito, nagkaroon ng oportunidad ng bisitahin ang FITS Kiosk sa PSAU, ang Farmer Information and Technology Service or FITS, kung saan mas mapapadali ang pag-access ng mga impormasyon, mga teknolohiya at mga serbisyo para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga kliyente. Sa kabilang dako, ang ATI Central Luzon, katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DARFO 3, ay matagumpay na naisakatuparan ang pilot batch ng Expanded Basic Agricultural Extension Course o EBAEC sa rehiyon noong Marso 17, 2026. Ang programang ito ay may layuning mapahusay ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pagpapalawak ng agrikultura upang mas matulungan nila ang mga magsasaka at mangingisda sa pagpapabuti ng produktibidad at kabuhayan. Sa umaga, ang mga kalahok ay nagpresenta ng kanilang Area Specific Action Plan o ASAP. Sinundan ito ng graduation ceremony kinahaponan. Iginawad din ang mga sertipiko sa lahat ng nagtapos, kabilang ang espesyal na pagkilala para sa grupong nakakuha ng pinakamataas na marka sa presentasyon ng ASAP. Ang matagumpay na programa ng EBAEC ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga agricultural extension worker sa gitnang Luzon na nagbibigay sa kanila ng kaalaman at kasanayang kinakailangan upang suportahan at iangat ang mga komunidad ng pagsasaka. Para sa iba pang balita, nagbahagi ng kaalaman si Ms. Sara Senrijas, Agriculturist 2, sa isinagawang training on agritourism, planning, and sustainable farm-based tourism, management sa Baler, Aurora, noong 17 taong kasalukuyan. Layunin nitong mapaunlad ang mga sakahan bilang tourist destination at dagdag kabuhayan ng komunidad. Bilang rito, ipinesenta ni Ms. Senrijas ang mga programa ng sentro katulad ng Youth Internship Program on Organic Agriculture, Capacity Building for Farmers, and AEWs, Learning Site for Agriculture Enhancement, Information, Education and Communication Material Distribution at Participatory Guarantee System ng Organic Agriculture Program sa Kamiling, Tarlac. Sa kabilang dako, nagsilbing resource person si Ms. Babylin P. Lopez, Training Specialist 2 para sa Technology Demonstration on Vegetable Chips for Marawi, RIC, sa Kamiling, Tarlac. Tampok sa kanyang diskusyon ng kangkong chips, chili leaves chips, kangkong pickles, at vegetable processing with good manufacturing practices. Isinagawa ang basic training on dairy goat production and management para sa mga kalahok mula Zambales. Tinalakay ang kalagayan, hamon at oportunidad sa dairy goat industry, kabilang ang livestock integration sa coconut farms. Layunin ng programa na mapalakas ang kaalaman at kabuhayan ng mga magsasaka. Nakipagpulong ang ATI Central Luzon sa pangunguna ng OIC Center Director Dr. Emmanuel L. Orogo para sa pagpapalakas ng deployment and enhancement of responsive extension on agriculture for Community Holistic Development o DA-REACH program ng Department of Agriculture.
Dumalo rin sa pagpupulong si Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr. kasama si Field Operation Division Chief Ms. Elma S. Mananes ng DARFO 3. Binigyan diin sa nasabing pulong ang kahalagahan ng mas pinaigting na koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng ATI Central Luzon at DARFO 3 upang palakasin ang kakayahan ng mga agriculture extension worker at matiyak ang epektibong pagpapaunlad ng DA-REACH program sa rehiyon. Nagsapagtapos ang 5 estudyante mula sa Central Luzon State University na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture, Major in Agricultural Extension. Matapos ang kanilang 240 oras ng on-the-job training noong ika-23 ng Marso ngayong taon. Tampok sa seremonya ang presentasyon ng kanilang mga natapos na gawain at karanasan sa loob ng sentro bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Margaret Pasqua, isa sa mga nagtapos sa paggabay ng mga kawani ng sentro at mahalagang karanasan at bagong kaalaman na kanyang natamo lalo na sa larangan ng agricultural extension. Nagtipon-tipon ng mga opisyalis ng Rural Improvement Club sa Gitnang Luzon para sa kanilang unang quarter na nagpagpupulong sa koordinasyon noong ika-23 ng Marso ngayong taon, na ginanap sa tanggapan ng ATI Central Luzon sa Dinalupihan, Bataan. Layunin na pagpupulong na higit pang palakasin ang pamamahala, pagpaplano at koordinasyon ng mga provincial RIC coordinators at RIC officers upang mas maging epektibo ang papatupad ng mga programa para sa taong kasalukuyan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang National RIC President na si Attorney Mabel Mamba. Inilahad ni OIC Center Director Dr. Emmanuel L. Orogo ang mga programang pang-agrikultura ng Center sa Gitnang Luzon sa pamamagitan ng panayam sa programang Talakayan Ngayon ng CLTV 36 sa City of San Fernando, Pampanga noong ika-25 ng Marso ngayong taon. Tinalakay rin sa nasabing panayam ang mga interbensyon ng sentro para sa mga kabataang anak ng magsasaka, gayon din ang mga programa para sa mga komunidad sa mga highly urbanized cities sa rehiyon. Sa pagpapalawig ng Agriculture Extension Services sa rehiyon, nagsimula ng ebaluasyon ang ATI Central Luzon katuwang ang mga miyembro ng ESP Council sa RO Valerio Agritourism Center Incorporated bilang aplikante sa PAF ESP noong ika-24 ng Marso ngayong taon. Sinuri ng konseho at ng sentro ang mga pasilidad at pangunahing commodities na nasabing agritourism center, kabilang ang dairy goat, baka, tupa, darag native chicken, at black soldier fly. Layunin ng sinagawang ebaluasyon na tiyakin ang kagandahan at kakayahan ng pasilidad, na magsisilbing epektibong katuwang sa paghahatid ng mga serbisyo pang-agrikultura sa rehiyon. Para naman sa mga kasalukuyang pagsasanay. Sinimulan noong Lunes ng ATI Central Luzon katuwang ang National Meat Inspection Service ang Basic Meat Inspection Course sa opisina ng ATI Central Luzon sa Dinalupihan, Bataan. Ang kurso ay tatagal ng 1 buwan na dinaluhan ng 21 agricultural extension workers mula sa rehiyon. At kasalukuyang sinasagawa ng ATI Central Luzon ang training of trainers on climate smart farming for high-value crops na ginaganap sa satellite office ng sentro sa Palayan City, Nueva Ecija, simula noong ika-23 ng Marso. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng mga kalahok ng komprehensibong kaalaman at praktikal na kasanayan upang mas epektibong matugunan ang mga epekto ng climate change sa sektor ng agrikultura. Inaasahang magtatapos ang nasabing pagsasanay sa darating na Biyernes. Muli ding sinimula ng ATI Central Luzon katuwang ang Philippine Coconut Authority, Aurora, ang 5 araw na training of trainers on good agricultural practices for coconut sa Dinalungan, Aurora. Tutukuyin at gagabayan ng mga eksperto mula sa PCA Aurora at ATI Central Luzon ang mga kalahok sa tamang pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga at pag-aani ng nyog na may kasamang actual demonstration upang mas malinaw nilang maunawaan ang practical na aplikasyon. Nilalayo ng programa na makapaghubog ng mga magsasaka na magiging tagapagturo sa kanilang sariling komunidad na magsusulong ng kaalaman at husay sa coconut farming. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng ATI Central Luzon. Nag-uulat, Russell. At ako naman si Aliyah. Manatili lamang po kayong nakasubaybay sa iAgriTV Connect Season 4. Muli, magandang hapon.
nagbabalik ang iAgri TV Connect. Connect sa impormasyon, connect sa extension. Mga ka-ATCents, noong nakaraang linggo, natunghayan natin ang matagumpay na pagtatapos ng 21 Contract of Service Personnel mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 3, na ginanap dito sa ATI RTC 3 noong March 17, 2026 sa kursong Expanded Basic Agriculture Extension Course or IBAEC. Upang mas mabigyan tayo ng impormasyon patungkol sa IBAEC at ano nga ba ito, makakapanayam natin ang Chief of Career Development and Management Section o CDMS ng ATI Central Luzon at siya din ang Project Officer of IBAEC. Walang iba kung hindi si Ginang Elsa F. Victoria. Magandang buhay po, ma'am. Magandang umaga, Sir Russell. Magandang umaga sa po. lahat ng ating... Baka may gusto po kayong batiin sa ating opisina po. Of course, binabati ko ang aking mga core teammates mula sa PAS, ISS, PMEU. Yan, sa Yes, po. CDM. Baka may gusto po kayong batiin sa bahay niyo po. Walang tao sa bahay. Wala pong tao sa Isa bahay. lang. Sige po, ma'am, nagpan po para po bigyang kaalaman yung mga tagapakinig po natin na kung ano nga po ba yung IBAEC. Naghanda po ang IS po ng mga guide questions po para po masagot nyo po and para malaman po ng mga tagapakinig natin kung ano nga ba ang IBAEC. Simulan po natin sa question, ma'am. What is IBAEC? Okay, Sir Russell, bago ko sagutin yan, ikwento ko muna bakit nagkaroon ng IBAEC. No? Ang Expanded Basic Agri Extension Course kasi, isa lamang itong component ng DA REITs, yung tinatawag nating Deployment and Advancement of Responsive Extension on Agriculture for Community Holistic Development Program ng Department of Agriculture. So, itong program na ito, nilalayon niya na palakasin yung ugnayan ng local government unit, national government agencies, at mga partners sa pagde-deliver ng agricultural extension services and agricultural support sa mga communities of farmers and fisher folks sa ating rehiyon. So ito ay programa sa buong bansa, kada rehiyon meron po. tayo nito at para nga mabigyan ng pagkakataon na mapaunlad itong mga communities ng mga nangangailangang mga farmers and fisher folks, inilunsad natin itong programa na ito. At yung IBAEC, ito yung tugon naman ng Agricultural Training Institute para matulungan natin kung paano siya ibababa sa mga communities na nangangailangan. Yes po, ma'am. Bali, ma'am, sino po yung mga kalhok sa IBAEC po? Teka, erase. Hindi ko naman pala napaliwanag anong IBAEC. DA REITs Sige lang po. Sige po, pwede niyo Sabi ko sa iyo, iba na yung magiging sagot ko ngayon eh. ituloy. Yes, ma'am. Matalas po. Si ma'am, pwede niyo pong ituloy na lang po. Yun. So, since ito ay component, ang IBAEC, itong IBAEC, isang buwan na pagsasanay ito para doon sa mga identified na kalahok nitong pagsasanay na ito. So, isang buwan na kung saan ay ituturo sa kanila ano ba yung mga basic principles, concept, philosophies ng agricultural extension. And then, after that, kasama rin na tinatalakay dito yung tungkol sa policy, planning, monitoring, and evaluation, plus yung last module natin na nakapaloob dito sa IBAEC ay yung data management. Kaya siya naging IBAEC, Expanded Basic Agri Extension Course, dahil dun sa karagdagang mga modules on PPME and data management. Yan yung IBAEC. Ma'am, sa ginanap po na nakaraan na pagtatapos ng mga kalhok sa IBAEC, sino po yung mga kalhok na yun? Saan po sila galing? And bakit po sila yung napili? Okay. So, under the ARITS program, ang target natin na sanayin dito ay lahat ng DACOS or Department of Agriculture Contract of Service personnel.
nilalayon nga kasi ng DA-RIS program na palakasin yung extension workforce ng local government. So, para i-complement yung existing LGU extension workers, itong mga DACOS personnel ang naisip na i-train para i-deploy dito sa mga munisipyo na ito. Yes po ma'am. Bali po, ang nakapagtapos po last week ay 21 po sila. So, ilan po ba ang target po ng ma-deploy po? Ayan. So, Sir Russell, si Regional Executive Director ay nag-commit na 150 DACOS personnel yung mai-involve dito sa DA-RIS program at mag-a-undergo nitong Expanded Basic Agri-Extension course. Since nakapag-train na tayo ng 21 Yes, para po. sa pilot batch, meron na lang tayong natitirang 129 na DACOS na i-identify nila at bibigyan nila tayo ng listahan kung sino-sino yung mga yan. Yes po ma'am. Then, bali po, yari na yung pilot batch ma'am. Kailan po kaya yung magiging next po? Second po. Ayan. Second batch. So, sang-ayon doon sa nakatarget natin na activities for DA-RIS, magsisimula yung first batch nitong 2026 sa Mayo. Matatapos siya mga kalagitnaan ng Hunyo. At ang susunod na batch ay sa July, and then the rest ay matatapos natin before matapos itong taon na ito. Yes po. At kung narinig nyo po, ang target po natin ay 150 na kalahok. So bago po mayari ang taon na to, lahat po sila ay matututo na. Ma'am, matanong ko lang po, magkaiba po ba ang BAEC at IBAEC? Malaki yung pagkakaiba niya, Sir Russell. Unang-una, ang BAEC, ito yung pagsasanay na inilalaan natin sa mga AEWs sa local government unit. Ito yung pangunahin na pagsasanay na dapat sana ay pinagdadaanan ng ating mga extension worker, lalo na ng mga newly hired agricultural extension worker. It's a non-negotiable training kasi foundational training siya para sa kanila. Siyempre, as extension worker, dapat alam nila kung ano yung pinasok nila na mundo. So, kailangan kilalanin nila ano ba yung agricultural extension dahil ito ang talagang magiging focus ng kanilang services sa local government. So, dito sa BAEC, ito yung itinuturo natin. Plus, skill kung paano sila papasok sa isang community to do community rural works. Yes, Yan yung yun yung nakapaloob sa Basic Agri-Extension course. Samantalang ang IBAEC, sabi ko nga kanina, bukod doon sa BAEC per se, meron tayong idinagdag yung PPME, which is the Policy Planning, Monitoring, and Evaluation, plus Data Management, na wala doon sa BAEC. Yes po. Parang same pa rin sila ng purpose, mas pinalawak lang po ang IBAEC, ma'am. Mas pinalalim. Yes po, ma'am. And syempre po, magkaiba na sila. Then yung output, which is iba na rin po, ma'am, di ba? Sa BAEC kasi, ang pinaka-output ng ating mga participant, kailangan mailatag nila paano ba nila gagawin yung mga extension services, ano yung mga extension activities na gagawin nila after the training na siyempre nilalagay nila yun doon sa re-entry plan nila. Yes po. Then, sa IBAEC naman, konkretong plano na talaga ng mga proyekto o programa na ibababa nila doon sa mga communities wherein doon sila i-deploy after the IBAEC. Yung plano na yun, ang tawag natin ay Area Specific Action Plan. Naka-anchor yung Area Specific Action Plan doon sa na-identify nilang problem ng mga stakeholders dun sa napili nilang community Yes, na nangangailangan ng tulong ng Departamento ng Agrikultura at ng iba pang sangay ng pamahalaan. Bali po, sila yung magiging tulay. Yes, ma'am, no? Para po dun sa gagawin nila na proyekto kung paano resolbahan yung problema sa isang community. Po, sana naliwanagan kayo kung ano nga ba ang IBAEC.
At ma'am, ano pong mensahe nyo para po dun sa mga taong napiling makilahok sa IBAEC? Okay. Dun sa mga mga DACOS na kung sakasakali mapili dun sa 129, huwag kayong matakot na makilahok or sumali dito sa IBAEC. Kasi itong Expanded Basic Agri-Extension Course ay hindi lang siya basta-basta pagsasanay. Mas palalakasin nito ang pakikipag-ugnayan nyo doon sa mga communities na naka-assign sa inyo. Plus, i-strengthen din nito. Palalakasin nito ang inyong abilidad sa pakikipagtalastasan. And higit sa lahat, matutulungan kayo kung papaano kayo gumawa ng isang proyekto na tutugon sa mga basic na pangangailangan pagdating sa agricultural production, profitability ng ating mga farmers and fisher folks doon sa pagde-deployan ninyo ng mga communities. Basically, magiging maayos ang inyong pagsaserbisyo kasi paiigtingin natin ang inyong mga kakayahan sa pamamagitan nitong Expanded Basic Agri-Extension Course. Kaya, yon ina-encourage ko kayo na huwag niyong tatanggihan kapag kayo ay napili ng ating mga division chief sa ating DARFO 3. Ayan lang. So, thank you very much. Pauna ng pasasalamat ng Agricultural Training Institute sa inyo. Yes po. Ang grabe naman po yun, di ba? Sa ating mga tagapakinig, kung narinig nyo po yung sinabi ni ma'am na huwag kayong matakot na sumali kasi po one-time opportunity po ito and baka po ito yung para talaga sa inyo. Di ba po ma'am? Yeah. So sana po may natutunan kayo about IBAEC. Maraming salamat po Ma'am Elsa at sa pagpapa-unlock po sa aming imbitasyon upang maging resource person po at magbigay ng impormasyon patungkol sa ano nga ba ang IBAEC. At mga Atizens, dyan lamang po kayo. Magbabalik kami sa ilang mga sandali. Let's demystify agri-myths. Magandang buhay, magandang ani 80 cents. Muling nagbabalik ang iAgri-TV Connect Season 4 sa pinamagatang Agri-Trivia. Ako nga si Aldrin Villas, ang inyong host. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang napakagandang topic na demystifying myths sa larangan ng agrikultura. Nakakatulong nga ba o angkop na magkasama ang talong at mani sa taniman? Tara, alamin natin kung ito nga ba ay myths or facts. Ano? Tara? Alam nyo ba? Kuya Aldrin, ano nga ba? Alam nyo ba na may paraan ng pagtatanim na natural? Ito ang companion planting.
Ito ay technique kung saan pinagsasama-sama natin ang mga pananim o pinagpa-partner-partner natin para mas mapabuti ang kalusugan ng lupa, mapalaki ang ani, at manage natin ang peste. At dito papasok ang talong at mani. Ang mani ay kabilang sa pamilya ng legumes. Ang legumes ay espesyal. Bakit nga ba espesyal ang legumes? Dahil ang legumes ay kayang mag-imbak ng nitrogen mula sa hangin gamit ang kanilang ugat. Ang nitrogen naman ay isa sa pinaka-importanteng sustansya ng lupa na kailangan ng mga halaman para lumaki ng malusog. Kaya kapag nagtanim kayo ng mani at talong, tinutulungan ng mani na mapalakas ang kalidad ng lupa dahil nadadagdagan nito ang natural na nitrogen. Dahil dito, hindi na kailangan ng sobrang daming synthetic fertilizer. Kaya nakakatipid tayo at mas eco-friendly pa sa ating pagsasaka. Bukod pa dito, ang ugat ng mani ay malalago at nahahawakan nito ng mahigpit ang lupa. Kaya nakakatulong ito para maiwasan ang soil erosion, lalo na kapag maulan at mahangin. Kung susubukan ninyo naman na itanim ang talong at mani sa inyong taniman, siguraduhin tama ang pagitan ng talong at mani para parehong makakuha ng sapat na sikat ng araw at ng hangin. At syempre, alagaan ang pananim ng maayos, lalo na ang patubig. Kaya, mga ka-agri, ang pagsasama ng talong at mani ay isang magandang halimbawa kung paano natin mapapabuti ang ating taniman gamit ang natural na paraan. Kaya ang sinasabi ko kanina na nakakatulong o angkop na magkasama ang talong at mani sa taniman ay facts. Agree kami dyan! Agree ako dyan. Kayo, agree ba? Maraming salamat sa muling pagtangkilik sa panibagong season ng Agri TV Connect. Makakaasa po kayo na patuloy at pag-itingin po namin ang pagbibigay ng impormasyon pang-agrikultura sa inyo. Muli, maraming salamat at sa muling pagkikita. At yun po, maraming salamat sa pagsubaybay sa unang episode. At tumutok lang po kayo at see you sa next episode. And, laging tandaan, cool sa agriculture. Hindi mo pa nila.